Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo itong breaking news mula sa third floor studio channel. No? Ito daw si Mel Robles, natanggal na siya bilang PCSO General Manager. Gaano ito katotoo? Yun po ang pag-usapan natin. Okay, pakinggan natin ang balitang ito galing mismo sa third floor studio. Live ka agad habang on the road kami, on the road with the front runner. Mga budol na on the road with the front runner, parang Diyos ko po, ginamit lahat ng tao. Kasi may natanggap kaming impormasyon, mainit-init pa. Kasing init ng ulo ni Pamela. Kasi naman, nagmamaneho po, magbabasa ng comments, yuyo ko titingin sa kahit sino. Loko ka pala eh. Pakinga po. Kung kumulo-tuloy yung plansyado kong buko. Ang aga-aga, Marlon. May impormasyon po na di umano, hindi na raw si Mr. Mel Robles ang General Manager ngayon ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kundi, di umano, pinalitan na raw siya ni PCSO Board Member Judge Felix Berto Reyes. Tama ba? So, maka-admin tong board member na to? Alam mo, Sila rin. diba? Sila Siya rin rin yata yan. ang kumuha niyan. So, Tapos, si board member o bagong GM, incoming GM, dating alam ko, dating Marikina Judge. At sure paki-correct na lang po. Check ko lang yung detalye. what led to the ligwak? Felix. Ligwak. Hindi pa natin alam. Basta Ay yun nako, lang, wag mong may bago gandaan. ng... Ligwak, pinalitan, nag-resign, hindi totoo yan. Ito Sibak. ay isang paglilinis in preparation na merong mabangong masabi Siyempre, sa kung zona. nag-resign, subtle way of saying na, alam mo yun, na pinalitan siya, nag-resign. So, para may Tayo lang naman ang nag-resign, ang pinag-resign at umamin pa rin ni Ligwak. Umayos sila. Pero, ano ba to? Kung totoo itong impormasyon na to, no? Maraming dapat gawin. Una, ibigay sa publiko kung ano ang dahilan, bakit biglang-bigla tinanggal or meron ng bagong PCSO GM. Dahil nga ni Ligwak. At pangalawa, bakit ginawa to, kung kailan aalis ang Pangulong Bongbong Marcos papuntang Singapore, Brunei. Alam Kasi mo, wala nang makuha. may tagasagot agad. Wala nang magiging loan debtor. Babalik niyan sa tig 20 mil na lang ang panalo. Okay, pangatlo, may hinto na lang yung pagka hindi na GM si Mel Robles, gano'n na lang yon. Wala na mangyayaring investigasyon tungkol dun sa sunod-sunod na panalo ng mga loan debtor sa loto. Paano may imbestiga tao din nila ang COA? Uy, sino ba yun? Sino yung nagsasalita? Ala, Pero balik tingnan na. natin, no, yung announcement, May mas masana. OP, no, under ng Office of the President ang PCSO. So, Siyempre, dapat, income no, generating, ilabas di under ng OP. Ganun ba yan? I'm sure. Ano ba to? Hindi. So, tingnan natin kung ilalabas tong palitan kuno sa PCSO ng kung maglalabas din ng statement dito ang PCO naman or itatago ba nila sa publiko to? Sabi ni Arbil, too late na palitan na dahil nasimot na ang pera. Tomo. Okay, so salamat kay Yosek Pamela at Yosek Marlon, third floor studio. Sila yung isa sa mga happy studio talaga. Napaka-lively kung mag-vlog itong dalawa. Abangan natin, I believe, maraming puting ahas din. Maraming informants itong dalawa kasi galing din sila dyan eh. So, ano ang dahilan? Yan ang tanong ngayon. Baka nga is naubos na ang pera ng bayan at I agree doon sa nag-comment na too late. Noon pa sana. Sino yung pinalit? Flores, dating board member ng PCSO.
Alam nyo, may subscriber ako, nag-message sa akin nga, General, dito sa amin, kawawa na ang mga pasyente, yung mga kapuspalad, na noon, maraming tulong nakukuha sa PCSO. Ngayon daw, wala na. Kung meron man, limitado na. At kasi, maliit na ang pondo, yung pantulong na pondo ng PCSO. So, raming natutulungan. Alam ko ito nung nasa serbisyo pa ako. Punta ko sa mga hospital ng gobyerno. Nalaman ko na lang na halos walang binayaran yung mga kapuspalad kasi nga yung tulong ng PCSO. Correct me if I'm wrong, itong PCSO na-establish during the Marcos senior years. Yung intention, yung purpose is para ang gobyerno maka-generate ng maraming pondo pantulong kaya nga charity vlogger o charity sweepstakes office. So, malaking pera talaga sa PCSO. Kailan ba yun? Panahon ni PRRD. Meron akong kaibigan, politiko. Naging board member siya ng PCSO panahon ni PRRD. Nako, nalaman ko malaking pera talaga. But then, panahon ni PRRD, wala tayong narinig na masyadong anomalya sa PCSO kasi nga, nagagamit yung pera, yung income ng PCSO pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, nako, wala pang ilang buwan, pag-upo ni Mel Robles, yun na yung controversy, yung ilan yun? 433 winners na magkano yung premyo, halos 500,000 pesos. Kaya hanggang ngayon, hindi na imbestigahan yun eh. At malala ko yung revelasyon ni Attorney Vic, yung kwento na yung appointment ni Mel Robles as PCSO manager hindi lumusot kay Attorney Vic. Kaya yun ang isang dahilan na may nagalit kay Attorney Vic. Dahil nagalit sa kanya yung taong yun, napilitan siyang nag-resign. So, pag alis ni Attorney Vic sa kanyang posisyon, yun na. Lumusot na yung appointment ni Mel Robles, naging PCSO General Manager. At ngayon, nagkaloko-loko. Okay? So, kung totoo na pinalitan na siya, posible yan. According to Yosek Pamila, cleansing. Parang pinapakita nila na nagkakaroon ng reform ang PCSO para may mabanggit na maganda sa SONA. Kasi sa ngayon, ilang buwan na, isang buwan na lang mahigit, mag-SONA na ang Pangulo. Kaya naghanda sila ng mga magagandang babanggitin sa SONA. Baka isa na ito. Yung we have made reforms sa PCSO. Yun. Palitan, naglagay tayo ng bago. Yung alitagtag drug hole na largest, sigurado. Babanggitin yan sa SONA, yung dati 2 tons hanggang nung nabuking sila na halos kwento-kwento lang yun, na naging 1.4 tons na lang. Na ngayon, kaduda-duda, halos wala pang nakakasuhan yung So, ayan, mga pang SONA ito. Mga preparasyon sa SONA ang ginagawa para it makes it appear na maganda ang ginagawa ng gobyernong ito. So, bukas makalawa, sana mayroon ng confirmation, mag-announce ang PCSO or PCO na napalitan na talaga itong si Mel Robles. Good news yan kung napalitan at sana ang ipinalit yung matino na, yung talagang sundin niya yung charter ng PCSO na fair lang ang labanan, wala yung pabor-pabor at gagamitin yung income ng PCSO
pagtulong sa mga nangangailangan kasi marami talagang matutulungan ng PCSO kung gawin lang nila ng tama. So, salamat, Third Floor Studio, Yusek Pamela and Yusek Marlon. Ituloy nyo lang po yung ganyang pagbabalita.